Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po'y nagkakatipon upang purihin ang Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog sa pamamagitan ng misang ito, ng pagdiriwang na ito, ang ating pag-aalay ng ating Panginoon Jesucristo para sa mga biyayang ating kinakailangan. Ngayon ating aminin ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan, ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nakahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip niyo naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan,
walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi at kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinilang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya,
Kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Kapag nasumpungan na ito, ay aanyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat ko'y magsupo. Ang isa po sa tema ng salita ng Diyos sa umagang ito, sa ating misa, ay ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin, anuman ang estado, anuman ang ating kinatatayuan, anuman ang klase ng pagkatao, anuman ang meron tayo sa buhay na ito. Pinapahalagahan tayo ng Diyos. Kaya nga po, nang magkameron ng comment ang mga iskriba at pariseo kay Jesus na nakikisalo sa mga makasalanan, kanya niyang binigyan sila ng isang talinhaga kung paano tayo itinuturing na mahalaga ng ating Ama. Ang talinhaga, una, tungkol sa nawawalang tupa. Sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, ang mga pastol, normally, they counted their sheep at the end of the day to make sure na naroon sila lahat, walang nawawala. At kapag may nakitang isa na wala, dalawa, pag may kulang, kanya itong hahanapin, sapagkat naawa siya na baka mamatay ang tupang ito, sapagkat sa Judea, ito po'y bulubundukin at malalalim ang mga bangin. Ang mga tupa ay malalabo ang mata at sila ay nagtitiwala na lamang sa boses, sa tinig ng kanilang tupa. Kaya agad niya itong hahanapin. At kapag nakita niya ito, siya tuwang-tuwa sapagkat walang namatay sa kanyang tupa. Kaya nga sabi niya sa kanyang kapitbahay, makisalo kayo sa aking kagalakan. Gayun din sa talinhaga tungkol sa nawawalang pilak. Ang value po ng isang pilak ay katumbas ng isang araw na pagtatrabaho ng isang lalaki nung panahon ni Jesus. Hindi nagtatrabaho mga babae. Sila'y nasa bahay, naglilinis, at sila yung nag-iimpok ng sweldo ng kanilang asawa. And when they lose one of the silver coins, ito po'y napakalaking halaga sa kanila, sapagkat katumbas nito ay isang araw na pagtatrabaho. Kaya anong sasabihin ng kanyang asawa kapag nalamang nawala ang isang salaping pilak? Kaya talagang ito'y hahanapin ng may bahay, at kapag nakita ay tuwan-tuwa sapagkat ito'y expression na kanyang pagpapahalaga sa pagtatrabaho ng kanyang asawa. Both the shepherd and the housewife search until they have found what is missing. Ganito po ang Diyos. Laging naghahanap, hahanapin ang nawawala sa kanyang kawan. At ito po ang natatangi sa ating Panginoon Jesucristo, na He insists that sinners must be sought out and not to be judged, unlike the Pharisees and the scribes, who would always have the tendency to judge.
to outcast the sinners and not be with them in their communities. Ikinagagalak ho ng Diyos kapag mayroong natatagpuan sa kanyang paghahanap at nagbabalik sa kanyang kawan kaysa manatiling nasasadlak sa dilim ng kasalanan. Kaya po mga kapatid, ang tanong po sa atin ngayon, tayo ba'y nagpapahalaga din sa ating kapwa? Tayo ba'y nagbibigay ng pagkakataon at hinahanap sila para makabalik sa bahay dalangin na ito at magpuri sa Diyos kasama natin, o katulad tayo ng mga Pariseyo at Eskriba na laging ang isip ay kapag nagkasala, ikay makasalanan. Kapag nagkamali, ikaw ay makasalanan. At lalo pang idinidiin sa pagkakasala at sa pagkakamali hanggang sa mapalayo na sa ating Diyos. Sa pagkapatuloy po ng ating pagdiriwang, makiisa tayo sa ating Panginoon Kristo na nagpapahalaga sa bawat isa at hinahanap ang naliligaw at sama-sama tayong sumunod sa Kanya sa ating mga pagdiriwang, lalo tigil sa sakramento ng kumpisal dito sa simbahan. Magsitayo na po tayo. Ang Panginoon ang pastol na nakakilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga humihiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo ng mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen, o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa o sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto ng mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin, sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaaalam. Makasunod daw kami saan mo man kami dalhin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na paikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo't kapiling noong lahat ay umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na paikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa at kukuha ng anumang uri ng pagsusulit. Lumapit po sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. Sumama na rin po ang may mga dalang religious articles para din po sa panalangin at pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, sa inagbumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na napuwed kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hadikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayan sa pag-asa at pag-alabis sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang lumikha ng sanlibutan, ang gumawa ng lahat ng bagay na mabuti at banal, pinagkatiwala mo sa sangkatauhan ng iyong nilikha upang pagyamanin. Narito sa iyong harapan ang iyong mga anak na sa larangan ng inhinyerya, arkitektura at mga manggagawa na tinatawag mo upang linangin ang iyong nilikha para sa aming kapakanan. Sa tulong ng panalangin ni San Fernando, patron ng inhinyerya, ipagkaloob ang mga biyayang kanilang kinakailangan upang kanilang paggawa ay naayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ang mga itatayo nilang gusali at istruktura sa pagbubuo ng mga angkan, sambayanan at simbahan. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Fernando aming patron, Ipanalangin mo kami. Happy birthday po, happy anniversary. tayo po'y magsitayo para sa panalangin para sa mga yumao. Panginoon naming Diyos na walang katapusan, ang habag mo'y walang hanggan. Lagi mong ipaalala sa amin na maikli ang buhay at ang oras ng kamatayan ay lingid sa aming kabatiran. Gabayan sana ng iyong banal na Espiritu ang mga araw namin sa mundong ito upang lagi naming tahakin ang daan ng kabanalan at katarungan. Kaysa ng iyong simbahan, mapaglingkuran ka nawa namin sa matinding pananampalataya, matatag na pag-asa at pag-ibig na ganap. At sa pagwawakas na aming paglalakbay sa daigdig na ito, akayin mo kami ng may galak patungo sa iyong kaharian kung saan ka nabubuhay magpakailanman. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay sila yan ang ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.